Magandang oras po sa inyong lahat. Isang mapagpalang pagkakataon na naman ang binigay ng ating Panginoon upang tayo magsama-sama sa programang Oras ng Pag-aaral. Kami po ay nagagalak na kayo'y aming makasama muli sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos. Binabati natin ang lahat ng ating tagapanood at tagapakinig dyan sa YouTube channel at AWR Station 89.1. Mula sa Luzon, sa Visayas at Mindanao at ang ating mga taga-subaybay natin mula sa ibayong dagat. At batiin din natin ng magandang oras ang palagi nating mga taga-subaybay sa ating oras ng pag-aaral na si Dr. Tam at Ma'am Aida Mateo dyan sa Antipolo, Rizal. Magandang oras sa inyo lahat. Ang lahat ng ating mga kapatid dyan sa Woodwintel Church, Montalban, Rizal. Magandang oras sa inyong lahat. Ang lahat ng ating mga kapatid dyan sa Paradise 2, San Jose del Monte, Bulacan. Si Leonora Fernando and family, Grace Cosinilio, Salve Alit, Eva Gado and family, Magbo family. Dyan sa Baliwag Church, si Pridi Chongson. Ang ating mga taga-subaybay mula sa USA na sina Merlina Dichoso, Enrico Dichoso at Ardel Sarmiento. Magandang oras sa inyong lahat. At ganoon din sina Brother Danny at Rina Valdez dyan sa Louisiana. Sanang pagpapala ng ating Panginoong Diyos ay sumasa inyong lahat. Sa programang ito, sama-sama nating bubuksan ang salita ng Diyos at pag-aralan ng mahalagang aral na makakatulong sa ating pananampalataya at pamumuhay. Ang ating hangarin ay hindi lamang kaalaman, kundi mas malalim pa na pagkakilala sa ating Panginoon at higit na pag-ibig sa Kanyang mga pangako. At sa ating paglalakbay ng pag-aaral ngayong oras na ito, makakasama natin ang dalawang espesyal na panauhin na magbabahagi ng kanilang pananaw at paliwanag mula sa ating leksyon. Makakasama natin muli ngayong buong quarter si Pastor Marvin Diaz, ang Ministerial Secretary at NDRIL ng Northern Luzon, Philippine Union Mission. Kumusta kayo, Pastor Marvin? Mabuti, Pastor Jules. Then, Pastor Edimar, ang bagong kasama natin ngayon, Pastor Jules, sa quarter na ito. At nais ko ring batiin ang Alita family dyan sa Humalig Isday Church, Talisoy, Humalig, Quezon. Hanggang ganoon, nanonood sila, Pastor Jules. At si Brother Dennis Mercado from Polillo Island. At nais ko rin batiin si Manong Alfred D. Guzman sa Hawaii. At si Brother Jan Vicente, yan din sa Hawaii. Sana po ang ating pag-aaral, itong 3 buwan na ito at ito yung umpisa. Masamaan niyo po kami sa ating pag-aaral at mapaibayin po natin ang libro ng 1st at 2nd Corinthians. Nawa, ito ating pag-aaral ay makapagbigay health or nourishment sa ating pong pananampalataya. Okay, at makakasama din natin sa buong quarter na ito ang pinagpipitagang lalaki ng Diyos mula sa Northeast Luzon Mission, si Pastor Edimar Balido, ang Sabbath School Personal Ministries at NDRIL Director ng NELM. Kumusta kayo, Pastor Edimar? Isang kagalakan ang aming pong pagbati sa inyo. Po'y aming pakakasama sa buong quarter na ito sa isang pag-aaral. Dala ko po ang pagbati mula sa Northeast Luzon Mission sa lahat po ng mga patuloy na sumusubaybay at patuloy din na kinakasangkapan na kaya ni Pastor Marvin at saka ni Pastor Jules sa ating pong patuloy na pag-aaral ng ating programang Oras ng Pag-aaral. Tayo ngayon ay nasa 3rd quarter sa taong 2026 sa ating pag-aaral na may pamagat 1 at 2 Korinto. At tunay na kamangha-mangha ang patuloy nating paglalakbay sa mas malalim na pagkaunawa sa mga banal na kasulatan. Ngayon, tayo'y maganda at sabay-sabay nating simulan ang ating pag-aaral ng leksyon at tinihikayat ko kayong lahat na ilabas na ang inyong mga Biblia at sumunod sa ating pagbulay-bulay ng mga ginintuang salita ng ating Panginoong Diyos.
At upang tayo gabayan ng Espiritu Santo, tayo po muna ay manalangin. Ilin natin si Pastor Marvin na pangunahan tayo sa isang panalangin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming na pong pag-aaral na iyong mga salita. Makiusap po kayo sa amin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At siya sana po ang gumabay sa aming pag-aaral na aming mapapakinggan, mababasa, mapapanood. Ito po ay magbigay kalakasan sa aming pananampalataya. Maraming po salamat sa pagdinig sa aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po ay nasa unang bahagi ng ating leksyon sa third quarter na ito na may pamagat ang ministeryo ni Pablo sa Corinto. Malugod ko kayong tinatanggap sa isa na namang makabuluhang yugto ng ating sama-samang paglago sa salita ng ating Panginoong Diyos dito sa oras ng pag-aaral. Ngayong oras na ito ay formal na nating bubuksan ang ating pag-aaral para sa third quarter ngayong 2026. At sa buong quarter na ito, sama-sama nating hihimayin, unawain at isa sa pamuhay ang mga makapangyarihang mensahe mula sa dalawang aklat ng Bagong Tipan na isinulat ni Apostol Pablo, ang una at pangalawang Korinto. At ang ating talatang sasauluhin ay matatagpuan sa mga gawa 18, 9 at 10. Mga gawa 18, talatang 9 at 10. Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa isang pangitain, huwag kang matakot, kundi magsalita ka at huwag kang tumahimik, sapagkat ako'y kasama mo at walang taong gagalaw sa iyo upang saktan ka, sapagkat marami akong tao sa lungsod na ito. Kaibigan, bago natin himay-himayin ang mga talata, simulan muna natin sa ating mabilis na background para mas maintindihan natin ang konteksto ng mga sulat na atin pong binasa. Sinulat ni Apostol Pablo ang unang Korinto noong siya ay nasa Efeso bandang taong 54 hanggang 55 AD, habang nasa kanyang ikatlong paglalakbay bilang misyonero. Dalawang bagay ang dahilan kung bakit niya ito sinulat. Una, nakatanggap siya ng balita mula sa pamilya ni Chloe na may mga pagkakapangkat-pangkat at mga isyong moral sa loob ng iglesia sa Corinto. Pangalawa, sumagot din ito sa mismong sulat na ipinadala ng mga taga-Corinto sa kanya, kung saan humihingi sila ng gabay tungkol sa mga praktikal na buhay Kristiyano at mga doktrina. Ang ikalawang Korinto naman ay sinulat niya kinalaunan, malamang noong siya ay nasa Macedonia bandang taong 55 hanggang 56 AD. Dito mas mararamdaman natin ang emosyon at personal na puso ni Pablo. Bakit? Dahil bago ito sinulat, duman muna si Pablo sa matinding hindi pagkakaunawaan, pagtatakwil, at kalaunay makikipagkasundo sa iglesia matapos ang kaniyang tinatawag na malungkot na pagdalaw at isang sulat na nakapagpapalungkot. Ang sulat na nakapagpalungkot ay ang sulat na pinadala ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto na may dalang matinding pagsaway, babala at pagtutuwid. Hindi ito ang mismong unang Korinto o pangalawang Korinto, kundi isang hiwalay na sulat na ipinadala ni Pablo sa pagitan ng dalawang aklat na ito na nawala sa kasaysayan. Tinawag din ng mga eksperto bilang sorrowful letter or the lost letter. At makikita sa aklat na ito ang isang relasyong maayos na, pero medyo marupok pa. Kaya naman sa oras na ito, kaibigan, silipin natin ang ministeryo ni Pablo sa Corinto. Makikita natin na ang iglesyang ito ay punong-puno ng problema. Mga isyong hindi nalalayo sa mga pinagdadaanan ng mga iglesia natin ngayon, kahit sa 2,000 taon nang nakalipas. Sa totoo lang, mayroon ba namang grupong Kristiyano na walang problema?
Siyempre, wala. Ngunit sa kabila ng mga hamong ito, hinarap sila ni Pablo gamit ang mensahe ng krus. Ang pananatiling tapat sa mensaheng ito ang susi natin ngayon upang mapagtagumpayan din natin ang mga sariling hamon. Sa buong katapatan na ito, makikita natin kung paano ang mga sulat na ito ay pwedeng magbago sa ating buhay ngayon. At sa ating pagpapatuloy, may 3 punto na mahalagang katotohanan sa ating leksyon na ating pag-aralan ngayon. Ang lahat ay nag-uumpisa sa letter C. Unang punto, called to serve. Pangalawang punto, Christ to proclaim. At ang pangatlong punto, confident in spirit. Isa-isahin natin ito mga kapatid. Sa unang punto, called to serve. Sa unang bahagi ng ating pag-aral, titingnan natin ang naging buhay ni Aquila at Priscilla at kung paano naging krusyal ang papel nila sa ministeryo ni Apostol Pablo. Ang kanilang kwento ay isang magandang halimbawa ng pagpapasya, pagtutulungan at paggamit ng pang-araw-araw na buhay para sa layunin ng Diyos. At upang mapalalim ang ating pag-unawa, pagnilay-nilayan natin ang mga sumusunod na tanong na ito'y sasagutin ng ating mga guests sa oras na ito. Ang unang tanong, bakit naging makabuluhan ang pagkikita ni na Pablo, Aquila at Priscilla? Pangalawang tanong, anong pinapakita ng pagtutulungan ni Aquila at Priscilla tungkol sa magkasamang paglilingkod o shared ministry? At ang pangatlong tanong, paano magagamit ng Diyos ang ating mga hanapbuhay o propesyon bilang kasangkapan sa kanyang misyon? Pagkatapos ng ating discussion ay tingnan naman natin kung ano ang aplikasyon nito sa ating buhay ngayon bilang isang nananampalataya. Mula sa ating mga binasa na mga tanong at sa unang punto, Pastor Marvin, ano ang iyong masasabi sa ating leksyon ngayon? Maganda, Pastor Jules. Pastor, ito pag-aaral natin. Pag titignan natin, lalo doon sa ating key text, ang sabi doon ay by night, anong nangyari kay Paul? Naka-receive siya ng vision. Ang vision ay punta siya sa Corinto at nasa Ephesus siya during time, doon sa ginawa mo siyang introduction. Pagkatapos niyan, at nung pumunta siya doon, ano bang sabi doon sa verse 18, 1 ng mga gawa? Anong sabi doon? Pagkatapos ng mga bagay na ito, umalis siya sa Atenas at napa sa Corinto. Ito yung movement ni Pablo. Nasa Athens siya, o nasa Ephesus siya, then ang sabi na, you move, siya napupunta sa Corinth. Pag titingnan natin, ito yung church planter na may vision. Na sabi niya doon, you move. Hindi lang siya, pwede na siya nang mag-settle doon sa Ephesus eh. Pero sabi ng Panginoon, hindi. So, pag titingnan natin, ito ay nangyari during the third missionary journey. At nung dumating siya doon, mayroon siyang acquaintance. Yung binanong kanina, doon sa ating introduction, nandun si Aquila and Priscilla. Si Aquila and Priscilla, sila ay tent maker. Tent maker sila, pero sila ay, paano sila nakarating doon sa Corinto? Yun ay, doon yung pinalis sila doon sa mga lugar nila. Then, kasi yun may mga business sila na gano'n, nakarating sila doon. Kaya, ang maganda doon, ang command kasi ni Claudius noon, yung mga Hudyo, talagang palayasin sila. Pero maganda yun eh, kinuha nila yun na opportunity, itong si Aquila at saka si Priscilla, na kung saan magtanim sila ng church. At nagkataon naman na yung divine providence, nandyan si Pablo. So nagkita sila, then nagkaroon ng magandang relasyon ito. Kaya yung tanong kanina, ano ba kalagahan? Yung pag-meet ni Paul, ni Aquila at saka ni Priscilla. Maganda ito eh. Ang church planting, may partner ka. Ito, nagka-partner sila. And doon naman na lang sila nagkakilala eh.
previously they don't have acquaintance. But when they came doon sa Corinto, nagkasama sila doon. Ito yung kalagayan eh. Ministry is not a lonely endeavor pag mayroon kang kapartner na masigasig din. Mm-mm. Kaya pag titignan natin, mga minamahal na kapatid, mga kaibigan, yung sa care group ministry natin. Yung care group ministry natin, ito yung end result sa na church planting. Pero it's a lonely endeavor, lonely ministry pag mag-isa ka lang. Mm-mm. Kaya care group eh. Kaya ito yung model. Pag titingnan natin in the New Testament, yung house church, ito yung naging modelo. At pag titingnan natin, pagbabaybayit mo yung si Aquila at saka si Priscilla, yung kanilang bahay na inupahan during that time ay iyon ang New Testament church. Na-convert nila yun. Kaya very significant yung meeting nila ito eh. Church planter si Pablo, ito namang dalawa, may business sila, may bahay sila, then yun ang kino-convert nila na house church. Kaya maganda yung bawat mananampalataya sana Pastor Julius, Pastor Balido, yan ay i-convert natin na house church. Amen. Yan dapat sana, yan ang magandang center of Influence. influence na pag ganon, nawi-welcome yung mga kapatid, nawi-welcome yung mga bisita, then wala man tayo noon sa New Testament times, pero pwede pa rin na yung matahanan natin maging Aquila at saka Priscilla, yung approach natin doon para makapagtanim tayo ng church. Kaya nga, tinawag si Pablo, kaya yung outline natin noon ay call to serve, tinawag si Pablo, si Aquila at saka si Priscilla para maglingkod sa Panginoon. Amen. Napakaganda. Isang modelo ng paglilingkod. Pastor Edimar. Kagaya ng ating pagbalik tanaw doon sa ating introduction kanina ni Pastor Julius, nakita natin na meron ng malaking problema sa iglesia ng Corinto. Kanya kung ating titignan mga kapatid ay hindi naman po pwedeng tumigil ang gawain ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga sabi dito ay kailangang ipagpatuloy sa pamamagitan ng kanyang mga hinirang na lingkod. Kagaya ni Pablo, nila Priscilla at ni Aquila ay maging kasangkapan din ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga ang point kanina, partnership yung kanilang gawain na iniatang ng ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin, may panukala ang Diyos sa mga pagkakataong may problema na lumalago kaya lumalaki sa loob ng iglesia. Kanya nga kung ating titignan, ay maganda rin yung kaparaanan ng ating Panginoong Diyos. Kung balikan natin yung kwento ay naging self-supporting ang ministry ni Pablo, maging din si Priscilla at saka si Aquila. Pero ang maganda dito ay yung kanilang partnership ay hindi nagtatapos doon lang sa kanilang pansariling paghahanap buhay, kundi hindi sila tumigil sa kanilang patuloy na pagiging saksi sa mga tao. Kanya napakaganda na ating tignan ng ating mga panukala sa pagiging matapat ng mga lingkod ng ating Panginoong Diyos. Sa ating lesson ay ipinagkaloob at sinasaysay mga bagay na ito upang makita natin na magkaroon tayo ng mas masagana at malagong paglilingkod. Kaya nga tinatawag natin dito yung parang incarnational, di ba? Yung kailangan butot laman ay talagang nasa dugo mo ang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Kaya maaari na ito yung kaparaanan upang tayo maging patuloy na pagiging saksi sa ating paggawa ng ating gawain ng ating Panginoong Diyos na kanyang iniatang sa atin. Makita natin mga kapatid na mula pa sa ating pong teksto na ating binabaybay at pinapag-aralan ay tinawag tayo ng ating Panginoong Diyos. That's why we are called to serve sa kahit anong kaparaanan na tayo'y patuloy na makasama at sa gawain na kagaya din ng ginawa ni Pablo sa lugar ng Corinto, kagaya din ni
Priscilla at saka ni Aquila, o kay ni Aquila at saka si Priscilla, sa kanilang patuloy na paggawa. Kaya sabi ni sa lesson, ay inihayon ng ating Panginoon Diyos ang mga ordinaryo ng mga tao upang gampanan ang gawain na ito'y maging kalakip nito'y ipatuloy na extraordinary in the work of the Lord. Kaya Pastor Jules, Pastor Valento, yung shared ministry, mahalaga ito eh. Yeah. Yung shared ministry, ito yung sabi kanina ni Pastor Edimar na international occupation. Yung other term, yung sa care group, yun ang tinatawag na relational. Mhm. Oo. Relational. Paano ba gagawin yun? Tayo mga kapatid, at saka yung mga kapatid na kinig sa atin, meron niya mga trabaho. May trabaho yan sila. Then, ang tanong doon, may trabaho naman kami, paano namin i-share ang gospel? Diba? Ito yung makikita natin. Kasi, anong sabi doon sa 18:3 and 4, doon sa Gawa. Mga gawa. 18, 3 hanggang 4. Ganito ang sinasabi. At sapagkat ang hanap buhay niya ay gaya rin ng kanila, ay nakipanuluyan siya sa kanila at sila ay nagsigawa sapagkat ang hanap buhay nila ay gumawa ng mga tolda. At siya ay natwiran tuwing Sabat sa sinagoga at hinihikayat ang mga Hudyo at ang mga Griego. tingnan natin. Ano yung kanilang occupation na sinabi dito? Tent maker. Sila ay tent maker. Pero doon sa verse 4, anong kanilang ginawa? They reason out. Nangatwiran. Nangatwiran sila every Sabat. Sabat. Ilang taon ba na namalagi si Pablo doon sa Corinto? 1.5. Ilang taon doon sa verse 11, sa 18:11, nanalagi sa doon ilang taon? At siya ay tumahan doon 1 taon at 6 na buwan na itinuturo sa kanilang salita ng Diyos. So nanaan sila doon na 1 year And a half. and 6 months. So pag titignan mo yon, Pastor Jules, Pastor Edimar, ito yung trabaho nila. Pero anong ginawa nila? Ginawa nila na yung trabaho nila ay ministry. Yung mga kapatid natin yon, nagtuturo ako, na-office ako, tricycle driver ako, farmer ako. Paano ko yun? Pero dito natin makikita na model. Yung model na ito, habang sila ay gumagawa, nagtatrabaho doon sa daily Hanap buhay. na hanap buhay nila, then that's the time, sineshare na rin nila yung gospel. Ito yung model ng church planting na family. Oo. Then later on, hindi lang yon, tuwing Sabado pa yon. Kaya pagsasabihin nila na ang araw ng kapahingaan ay unang araw ng sanglinggo, si Pablo nga anong nangyari kay Pablo? 1 year and 6 months siya na namalagi. Tapos doon sa verse 4, sabi yun, every Sabat. Every Sabat yan. Pumupunta sila doon na nangaral, walang patid yun. Kaya ibig sabihin yun, ay kasi yung tanong, yung pangalawang tanong doon ay ano ba yung partnership ni Aquila at saka ni Paul? Ito yung tinatawag na shared ministry. Na kung saan yung daily routine, daily livelihood nila ito ay pwede nilang i-share yung gospel. Ito yung lifestyle evangelism. Hindi siya event na may pangaral dito, doon lang tayo makikisangkot. Hindi. Yun ay while working, they are planting the church. They are looking for people na ilapit nila sa Panginoon. Kaya maganda ito. Kaya pag yun ang naging bahagi ng buhay ng mananampalataya, lalago ang iglesia. Kaya very significant yun Then ito yung kaya yung pangalawang tanong doon, ito yung profession mo. Kasi yung tanong doon ay
how can God use our profession as tool for mission? Yung trabaho ko, yun yung platform. Yun yung pulpit ng mission ko. Dapat yun ang maintindihan ng mga kaibigan natin at sa mga kapatid. Yung trabaho natin, yun ang pulpito. Hindi doon sa church. Yung sa church, yun yung Sabado na pulpito mo. Pero during the weekdays, ang platform mo, ang pulpito mo, yung occupation mo, Yun, platform for your mission. yun yung sinasabi din sa ASI na sharing Christ in the marketplace. Na kung saan, kung ano yung trabaho mo, doon ka magsaksi. Tama. Doon ka gagamitin ng Panginoong Diyos. Say for example, marami kang mga tauhan, ay kailangan yung mga tauhan mo makita nila kung gaano ang pamumuhay ng isang nananampalataya. Kasi marami sa banal na kasulatan ng mga ehemplo, Pastor Marvin at Pastor Edimar, na kung saan ay sila ay naging ilaw sa mga pinagtatrabahuan nila. Si Nehemiah, si Jose, si Daniel at iba pa. Sila ay nagsaksi doon sa kanilang mga trabaho. So, kailangan na ito yung gamitin din ng bawat isa sa atin na kung saan sinabi nyo na kanina, kung saan man tayo naroroon, kailangan maging ilaw tayo doon. Kung ano yung trabaho natin, kagaya ni Pablo, Yun ang pulpito natin. yun ang pulpito natin. Ang maganda doon talaga ay yung isinakabuhayan mo na. Mm-mm. Pagiging lifestyle mo na yung yung ating pangangaral, pagiging saksi sa lahat ng mga tao. Okay. Napakaganda yung atin pong pag-aaral sa unang pong punto na kung saan ay tayo tinawag na maglingkod. Sa pangalawa ay Christ to proclaim. At sa bahagi ito, ililipat natin ang ating focus sa pinakapuso ng mensahe ni Pablo na kung saan ito ang ating Panginoong Hesus. At sa gitna ng isang mundong mahilig sa filosofiya at karunungan ng tao, pinili ni Pablo na itampok ang krus ni Kristo. Ang pagiging Kristiyano ay hindi lang basta pagsunod sa mga lituntunin, kundi isang malalim na pagbabago ng pagkakakilanlan dahil tayo ay na kay Kristo. At upang mas maunawaan natin ang kahalagahan ng katotohanan ito, ating pagnilalihan ng mga sumusunod na mga tanong. Una, bakit binigyang prioridad ni Pablo ang pangangaral tungkol kay Kristo higit sa iba pang anyo ng pangangatwiran? Pangalawa, anong ibig sabihin ng pagiging ginawang banal o binukod kay Kristo Jesus o sanctified in Christ Jesus? At ang pangatlo, paano ang nakasentro na pangangaral kay Kristo ay hinubog ang pagkakakilanlan ng iglesia? Pastor Marvin, ano ang iyong masasabi tungkol sa atin binabanggit na mga tanong sa ating pangalawang punto na Christ to proclaim? Isa lang yung isa lang yung business ni Pablo. Well, tent maker siya. Pero ang main business niya is to proclaim Christ. Ito ang sabi doon sa mga gawa 18 verse 5. Okay. At saka tumalon tayo mamaya doon sa unang Korinto 1:2. Datapwat ng si Silas at si Timoteo ay magsilusong mula sa Macedonia, si Pablo ay napilitan sa pamagitan ng salita na sinaksihan sa mga Hudyo na si Jesus ang siyang Kristo. Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa makatuwid bagay, sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus, na tinawag na mga banal na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na kanila at ating Panginoon. Kasi doon sa Korinto, later on makikita natin may division doon. Pero pumunta doon si Pablo, pero ang ipinangaral niya, walang iba, si Kristo. Yun yung emphasis niya doon. Kaya pag titignan natin, ay doon sa church, nung sinulatan na yung church doon sa verse 2, ang term niya ay sanctified by Christ. Pinapagbanal.
buto ka ken Kristo. At napabanal na sila. Saan sila napabanal? Kay Kristo. Kay Kristo. Yun ang maganda doon eh. Kasi pag titingnan natin, ang Corinto ay center of Trade. prostitution. Yeah, may mga kwan pa sila doon eh. May mga babae na nagso-serve doon sa temple pero mga prostitute yan sila. Kaya pagpunta doon nila doon, ito yung center, ito yung main attraction during those days na my God sila na Aphrodite. They do really actual sex worship doon sa temple. Kaya ang sabi ni Pablo, ang sagot lang yan na mabago kayo ay si Kristo. Kaya pumunta ako dito na walang ibang business kundi ipangaral si Kristo. Kasi siya lang, pag titignan natin, si Kristo lang ang pwedeng magpabanal sa buhay ng mga Kristiyano doon. Okay. Hindi natin alam kung doon sa Corinthian Church, hindi natin alam kung mayroong mga prostitute doon na nag-serve doon sa temple. Hindi natin alam yon. Pero ang sabi niya doon, isa lang ang priority ko is to preach Christ. Ganon din sana ngayon. Pag titignan natin ay yung sentro sana ng buhay ng ministeryo natin, walang iba, si Kristo. Okay. Kasi pag yun ang sentro ng preaching natin, yun ang sentro ng ministry, then yung church ay lalago. Kasi minsan ang preaching natin ay doktrina, hindi si Kristo. Dapat doon sa doktrina ang sentro Christ-centered. si Kristo. Hindi yung doktrina, tanggalin mo si Kristo. Mali yun eh. Dapat nakasentro yun. Walang iba. At ang palaging bida in our preaching is Jesus Christ. Doon sa pulpito man, sa pangangaral man yan, even the lifestyle, the center of our ministry is Jesus Christ. Doon sana nakatuon yung ating preaching so that we can tell the redemptive story of our Lord Jesus Christ. Kaya ganun ang nangyari dito. Kaya si Kristo lang ang ipinoclaim. Amen. Ang nakita ko naman dito, Pastor, ay kagaya ng sa ating part kanina na ang Corinto ay may mga moral issues. Kanya kung titignan natin, ay nawawalan ng saysay ang ebanghelyo dahil sa mababang moral ng iglesia ng Corinto. At according to Paul, sa pamagitan ni Pablo, ang nakikita niya lang upang maibalik muli yung mataas na antas ng ating ebanghelyo dahil sa mababang moral ay sa pamamagitan ng ating paghahayag ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung titingnan natin mga kapatid, sa pamamagitan nito, sabi niya, sa pagsasaysay bawat araw sa buhay ng mga tao, this is one way of a redemptive act. Ito yung isang kaparaanan upang yung ating pagtubos ng ating Panginoong Diyos ay makita at mapansin na yung moral na isyo ay kailangan itong maalis doon sa iglesia. Nagiging problema ito at nagiging parang sakuna sa loob ng iglesia ng Corinto sapagkat mababa na nga yung tingin sa ating pong mga spiritual na kalalagayan dahil sa mga ganitong katangian at gawain. Kaya sabi ni Pablo, ang mararapat lapang at nararapat na gawin ay ihayag si Kristo. This is the foundation. Sabi nga doon sa English, anchored. Kailangan ito'y nakaangkla, lahat ng pamamahayag patungkol kay Kristo ay nakaangkla dapat sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. With the same act, sabi niya, si Pablo, ipinamuhay niya na para makita hindi lang yung sa pamagitan ng kanyang pagsasalita, kundi ipinamuhay niya para yun yung magiging katuwang na magiging tapat na saksi,
hindi lang sa pamagitan ng paghahayag, kundi kanyang ikinabuhayan yung kanyang sinasabi. Saka isa pa doon, Pastor Edimar, Pastor Jules, yung Corinth, center ito ay melting pot na kung saan maraming nagbibusiness yan sila. Then, they love philosophy. Ito yung mga kuwan nila. Kaya tinitignan kung sino yung mga tao na mga marunong. Pero si Pablo sabi niya, hindi ako pumunta dyan. Pumunta ako dyan dahil gusto kong ipangaral si Kristo. So pag titignan natin, Corinth is a virgin territory. Pag titignan natin yan, ang term natin yun ay unentered territory. At itong unentered territory na yan, magkakaroon lang ng pagtatanim yan ng iglesia kung ang i-preach natin ay si Kristo. Amen. Ito yung naging dahilan kung bakit itong mga taga-Korinto ay mahal na mahal ni Pablo. Pag yung isang tao ay ininvest mo yung buhay mo at yung fruit, yung investment mo doon ay nakita mo yung result. Kaya ang tawag ni Pablo doon, kanina doon sa Corinto ay sanctified. Sanctified in Christ Jesus. Hindi sanctified by Paul. Kasi later on makita natin may division dito eh. Kaya ang palaging pinopokus ni Paul dito ay si Kristo. Then ang isa pang tanong kanina, paano na Christ-centered yung ating preaching? Na yun ang humuhubog yung identity natin. Kinakailangan yun. Mahalaga yon sa isang buhay ng nabago kay Kristo. Na ang preaching ay tinanggap niya. Kasi yun, pag ang isang mananampalataya ay ang tanggap niya ay si Kristo, hindi siya liability siya sa church. Hindi siya pabigat. Ang kanyan, iniisip niya kung paano siya mag-contribute for the progress of the church. Amen. Kasi yun, ang nakita yun ay nakita niya na doon sa buhay niya intentionally, daily, ay kinakailangan ma-shape yung ebanghelyo sa kanyang buhay. Kaya dito mo makikita na nagko-contribute siya hindi doon sa to divide the church, na nagko-contribute siya para mag-aaway-away yung church. Hindi yun ang contribution niya. Ang contribution niya ay magbigay growth doon sa church. Ito yung makikita natin na talaga na once we proclaim the church, nag-i-expand yan eh. Kaya yung mga new converts sa Corinth, dahil tinanggap nila si Kristo, lumago yun eh. Later on, sino yung mga nagkukos ng mga division doon sa church? Yung mga hindi na convert. Meron tayong mga sinasabi na you cannot give what you do not have. Ito kasi yung na tutunan ni Apostol Pablo sa Road of Damascus nung nakilala niya ang ating Panginoong Jesucristo, na kung ito yung nagpabago ng kanyang buhay. Kanya gusto niya rin na ito yung ipangaral niya sa mga tao na sa pamagitan lamang ng Panginoong Jesucristo mabago ang buhay. Dito sa unang Korinto 6:9 hanggang 11, binabanggit dito. Nung una, hindi ko maintindihan kung bakit sinasabi ito na Apostol Pablo, Pastor Marvin at Pastor Edim. Sabi, hindi ba ninyo nalalaman ng mga liku ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya kahit ang mga makikiapid. Itong mga bagay na ito ay makikita sa Korinto ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni mga ngalunya, ni ang mga nang bababae, ni ang mga makikiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga mangsasakim. Lahat ng mga sinabi dito, binanggit, ay nangyayari sa Korinto.
Ngunit sa verse 11, napakagandang kanyang binanggit. Sabi, at ganyan ang mga ilan sa inyo. Hmm. So, ibig sabihin, ito yung ginagawa talaga nila. Ngunit, nangahugasan na kayo. Ngunit, binanal na kayo. Ngunit, inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Kanya, ito yung nagpabago sa kaniyang buhay mula sa Road of Damascus. Kanya, ito rin yung kanyang pinapangaral sa mga tao. So wala nang ibang ebanghelyo, ibang pangaral na kanyang binabanggit, sinasabi, kundi ang Panginoong Jesucristo. Kaya, pag titignan mo nun, sabi doon, yung binasa na 11, para bang, ganyan kayo dati. Buhay niyo. Yan ang buhay nyo. Yun yung pagkakilanlan sa kanila. Yun ang pagkakilala sa inyo. Pero, hindi yun doon nag-period eh. Oo. Ang kaya yung ginamit dito at saka yung sa kanina, ginamit ulit yung sanctified. Binabanal. Pinabanal na kayo ng Panginoon yan. O kasi ganyan kayo dati pero pinabanal na kayo. Naugasan na. Kaya napakaganda itong libro ng Corinto, Pastor Jules. Okay. Napakaganda yung ating una at pangalawang punto na ating pinapag-aralan, mga minamahal na mga kapatid. Tayo tutungo na sa pangatlong punto, confident in spirit. Ang iglesia ay hindi lamang isang gusali, ito'y isang komunidad na binubuo at pagmamay-ari mismo ito ng ating Panginoong Diyos. Sa bahaging ito, titingnan natin kung paano binago ng biyaya ng Diyos ang mga mananampalataya sa Korinto mula sa kanilang dating pamumuhay. At kasabay nito, nawain din natin kung paano ang pagpasok ng mga Hudyo at Hintil sa pananampalataya, katuparan ng mga dakilang pangako ng Diyos sa kasulatan. Kanya, pagnilayan natin ang lalim ng ating pagkakakilanlan sa pamagitan ng mga tanong na ating sasagutin ngayon. Una, anong ibig sabihin na ang iglesia ay pagmamay-ari ng Diyos? Pangalawa, paano binigyang kaulugan ng biyaya o grace ang pagkakakilanlan ng mga pananampalataya sa Korinto? At ang pangatlong tanong, bakit mahalaga o makabuluhan ang pagbabalik loob o conversion ng mga Hudyo at mga Hentil sa teolohiya ng tipan o covenant theology? Pastor Marvin, ano ang ating masasabi tungkol dito sa mga tanong na ating pinapag-aralan sa pangatlong punto na confident in spirit? Si Pablo, nung first time niya pumunta doon, marahil naghanap din siya ng tirahan eh. At yung tirahan doon, may nagpatira sa kanya. Ito ang sabi doon sa Acts 18, ang gawa 18:7 and 8. Okay, at siya'y umalis doon at pumasok sa bahay ng isang lalaking nagngangalang Tito Justo na isang sumasamba sa Diyos, ng buhay niya ay karugtong ng sinagoga. At si Crispo, ang pinuno sa sinagoga, ay nananampalataya sa Panginoon pati ng buong sambahayan niya. At marami sa mga taga-Korinto na sa pakikinig ay nagsisisampalataya at pawang nangabautismuhan. Maganda eh. Pag titignan natin, saan na malagi si Pablo? Bagaman naging partner ni Aquila at saka ni Priscilla, pero parang si Pablo ay nanirahan, nagapang kung natilukan. Renta. Nag-rent doon sa tabi ng sinagoga. Di ba sa tabi ng sinagoga, doon sa bahay ni Tito Justus. At ito, maganda yung description niya eh. Si Justus ay one who worshiped God, whose house was next door to the synagogue. Hindi ko alam kung pastoral house ito. Pero pag titignan natin, pagkatapos doon sa verse 8, na ito na yung sa verse 8 eh, doon sa verse 8, ito yung result. Ito yung nagkaroon na ng confident doon sa spirit. Ano yung result? Ang sabi diyan sa verse 8, si Crispus, siya ng ruler of the synagogue. Siguro, pag ito-term natin ngayon, siya ang elder. Elder. Siya ng elder doon sa synagogue. Oo.
Then, anong nangyari sa kanya? Patik sa bahay. Believe on the Lord with all his household. So nung sila, yung convert na yun sa mga first convert doon sa Corinthian, Mm-mm. Corinthian church. Then hindi lang yon, may result na. Then hearing, believe, and were, and many. Yung person and many of the Corinthians. Hindi natin alam, hindi nagbigay ng number Kung ilan. kung ilan Pero many. Hindi mo na pwedeng organizing yung church ko. Hindi ko lang kung may prescribed number of church organization noon. Di ba? Pero ang sabi doon, many. Ang maganda nito, ang unang nakuha ay yung elder ng sinagogue. Kaya, hindi ba ito Kristiyano, itong elder ng sinagogue na ito? Nag-care group, parang nag-care group si Apostol Pablo. Si Pablo doon sa bahay ni Ostosas. At ang kanyang cared family Ay si Crispo. ay si Crispo, di ba? Ito yung mga term natin ngayon. But during those days, ito yung approach nila. Bagaman hindi man tiniterm na ganon, pero yung concept Church. ay nandun na nandun na. Yung cared friends, cared family, yung concept yun. Kasi ang sabi doon, many of the Corinthians hearing, believe, and were Baptized. baptized. Guys. Kaya napakaganda nito Kaya pag titingnan natin, yung iglesia, ito yung church, it really belongs to God. Ginagamit lang yung mga tao para maibigay yung ebanghelyo. Kaya ang maganda dito, paggamit tayo. Yung mga resources, saya natin, nagamitin natin. Yung influence. Kaya itong pagtitingnan natin, itong si Crispus, siya yung head doon, sa aking pananaw, ginamit niya yung kanyang influence para magkaroon ng maraming convert doon sa Corinthian Church. Kaya may mga kapatid tayo na may influensya. So let's use the influence for the gospel to spread out in our workplace. Yun, Pastor Julius, ang nakita ko. Amen. Napansin ko dito kasi confident in the Spirit is isang kaparaanan na yung pamamagitan ng tinatawag nating biyaya. Punong-puno ng biyaya kasi ang karanasan ng Korinto. Kasi kung hindi sa biyaya, ay hindi siguro nag-uugnay dito yung pagbabago ng iglesia. Kaya kung titingnan natin, sa nakaraang gawain nila sa kasalanan, ay makita natin na ito'y kalakip ay bahagi pa rin ito ng pagtutubos ng ating Panginoong Diyos sa iglesia ng Korinto. At isa pa dito, yung ginagamit yung salitang kapayapaan at biyaya ay nag-uugnay ito sa isang relasyon ng Panginoong Diyos na sanay ang iglesia ay mabago sang-ayon sa kagustuhan ng ating Panginoong Diyos. Regardless of the culture, yung mga kultura nila, yung ethnicity, ay talagang ang gawain nangyayari, nagagawa, sapagkat ito'y biyaya ng ating Panginoong Diyos mula sa ating Panginoon. Kinakasangkapan lang, kagaya nila Pablo, sa gawain, kagaya na sinabi ni Pastor Marvin kanina, na gumamit ang Panginoon ng isang kaparaanan upang matugunan ang mga tao mula sa iglesia ng Korinto. At napakahalaga na ating tingnan na ang atin pong bahay ay wag nating ipagkait na ito sana ay gagawin bilang isang ilaw na lahat ng ating mga kakilala, kaibigan ay madala natin sa paanan ng ating Panginoong Hesus pamagitan ng instrumento ng pagbubukas ng bawat tahanan
sa atin, kagaya ni Justus, mga minamahal na mga kapatid. So napakaganda pong ating naging talakayan sa ating programang Oras ng Pag-aaral at ating napag-aaralan at nag-iwan sa atin ng tatlong mahalagang katotohanan na ating pinag-aralan ngayon. Una, nakita natin sa buhay ni na Pablo, Aquila at Priscilla ng bawat ugnayan at hanap buhay ay may banal na layunin kapag ipinagkatiwala sa ating Panginoong Diyos. Pangalawa, pinalalaanan tayo na si Kristo ang kanyang krus. At ang kanyang krus ang dapat na manatiling sentro ng ating buhay, pananampalataya at pangangaral. At ang panghuli, binigyan din na bilang iglesia, tayo ay pagmamay-ari ng Diyos, isang komunidad na binago ng biyaya at katuparan ng kanyang tapat na tipan. Naway, lumakad tayo mula sa pag-aaral na ito ng may mas malalim na pagkakakilanlan kay Kristo at may mas bagong sigasig na gamitin ang ating buhay para sa kanyang misyon. Bago tayo magtapos, mga minamahal na mga kapatid, ay makinig muna tayo ng isang awitin at pagkatapos niyan ay hilingin natin si Pastor Edimar na pangunahan tayo sa panghuling panalangin. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Ang puso ko'y umaawit ng labis na ligaya pagkat si Kristo ang kasama ko sa tuwina. Agos ng tubig sa batis, hampas ng alon sa dagat, pangako mo ay hindi magbabago. Bulaklak man ay malalanta, langit at lupa'y mapaparang, salita mo ay hindi magbabago. Ang kaligayahan ko nasa Panginoon, buong buhay ko'y purihin ang pangalan mo. Nais kong ika'y sundan, kamay ko ay hawakan upang makamtan ang buhay na walang hanggan. Agos ng tubig sa batis, hampas ng alon sa dagat, pangako mo ay hindi magbabago. Bulaklak man ay malalanta, langit at lupa'y mapaparang, salita mo ay hindi magbabago. Agos ng tubig sa batis, hampas ng alon sa dagat, pangako mo ay hindi magbabago. Bulaklak man ay malalanta, langit at lupa'y magpaparang, salita mo ay hindi magbabago. Salita mo ay hindi magbabago. Tayo manalangin. Dakila at mapagpala naming Diyos, Panginoon,
Sa oras na ito ay aming pong pinapasalamatan ang kadakilaan ng aming Diyos sapagkat patuloy na aming pong napag-aralan ang unang bahagi ng paggawa ni Pablo sa kanyang ministro sa Iglesia ng Corinto. Patuloy, Panginoon, na sana'y maikayat ang bawat isa upang makapaglingkod, maihayag ang aming Panginoong Jesucristo at aming isakabuhayan na sa pamamagitan na ito ay kami patuloy na nanampalataya na ihahanda sa nalalapit ng pagdating ng aming Panginoon Diyos. Salamat po ng marami sa pagtugon sa aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Kaibigan, salamat sa inyo pong pakikisama sa ating pag-aaral sa unang edisyon ng ating oras ng pag-aaral. Amin kayong hinikayat muli sa susunod na edisyon ng ating programang Oras ng Pag-aaral. Pagpalain nawa kayo ng ating Panginoong Diyos.